At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, tropa militar ng Ukraine sumalakay na sa baluarte ng mga terorista. At Pasko ay pinagdiriwang ngayon ng mga Hudyo sa buong mundo. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Sumalakay na ang tropa ng Ukrainian Airborne sa baluarte ng Russian separatists. Layo na mga itong lansagin ang mga terorista subalit umatras sa mga tropa matapos ang marahas na pagsalubong sa kanila ng mga sibilyan. Ang naturang pagkilos ay nagtulak na sa mga otoridad ng Ukraine na ituloy na ang plano ng kilos militar. Sa kabilang dako, inihag din ng State Security ng Ukraine ang katuloy na operasyon na patungo ng Slovyansk kung saan sinakop na ng mga pro-Russian militants ang state buildings doon. Ito'y para igiit ang referendum singgil sa status ng eastern regions sa Ukraine. Samantala, sinabi ni UN Secretary General Ban Ki-moon na ngayon na ang tamang sandali para isugo ang UN peacekeeping troops sa Ukraine. Ipinagdiriwang ngayon ng mga mamamayang Hudyo ang Pasko. Ito ang paggunita nila sa kalayaan sa pang-alipin ng Ehipto mahigit 3,300 taon na ang nakakalipas. Batay sa nasusulat, tinulungan ng Diyos sa mga Hudyo sa pamumuno ni Moses na makatakas sa paninikil ng Ehipto at tinawid nila ang Red Sea tungo sa disyerto. Ang naturang istorya ay tila nauulit sa mga taong tumatakas ngayon sa pang-aalipin. Kabilang sa paghahanda sa Pasko ang pagkatay sa tupa at paggawa ng tinapay na walang lebadura o tinatawag na matzah. Batay sa tradisyon, hindi pinapayagan ang pagkain ng mga ginamitan ng lebadura o pampaalsa sa 7 araw ng kapistahan ng Pasko. Maging sa kalapit na West Bank, ang komunidad ng mga Samaritano sa siyudad ng Nablus ay nagsasagawa rin ng tradisyonal na pagkatay at pag-aalay ng tupa. Ang Pasko ay kadalasang ipinagdiriwang sa tahanan ng mga magkakapamilya at mga malalapit na kaibigan. Subalit sa Kathmandu, na kapital naman ng Nepal, daang-daang mga manlalakbay na Hudyo ang sa mga lokal na residente para sa pinakamalaking pagdiriwang ng Pasko sa Lunes. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.